Marami nang lumabas guys na compact flagship po ng 2026 at para sa akin, isa po ito sa pinakapaborito ko ngayon. Dahil nga po meron po siyang isang klase ng features na hindi po natin makukuha sa mga compact flagship nga po ng mga smartphone ngayon. At wag niyo po mamaliitin guys yung smartphone na to dahil sobrang laki po ng specs na makukuha natin sa kanya. Mas malaki pa compare po sa ibang smartphone na merong mas malaking display sa kanya. Isipin mo para po sa may 6.3 inches sa display. Meron po siyang 63 mAh sa battery, 100 watts sa charger. Supported din po siya guys ang 50 watts na wireless charging. Tapos 22 watts din po na reverse charging. At ang secret weapon nga po guys ng smartphone na to, yung isang features po na hindi natin makukuha kahit sa mga smartphone po na mas mahal sa kanya. Isa tong secondary nga po ng display niya guys. Isipin mo guys para po sa ganyang klase ng display na secondary lang, napakagrabe pa rin po yung nilagay ni Xiaomi rito. Meron po siyang LTPO AMOLED display na merong 1/23 sa refresh rate. Naka Dolby Vision din, HDR BBID, and HDR10 Plus with 3500 nits sa peak brightness. Masyadong overkill po yan guys para sa napakaliit na display lang. Dahil kahit i-compare nyo po yung display na to ng maliit na Xiaomi sa ibang smartphone guys, mas maganda pa rin po ito compare po sa primary display nga po ng ibang smartphone ngayon. Alam nyo guys, nandito na po tayo sa point ng mga flagship po ng mga smartphone na hindi lang sila basta malakas, hindi lang basta maganda ang camera, hindi lang po basta malaki ang battery, hindi lang po basta premium po ang design, at hindi lang po sobrang ganda ng mga display na makukuha natin. Dahil karamihan po guys sa mga flagship po ng mga smartphone ngayon, meron po silang mga klase ng mga features na sa kanya lang po natin makukuha na wala nga po sa iba. Tulad nga po itong si Xiaomi 17 Pro, itong display nga po niya na hindi natin makukuha sa iba. Maybe marami sa atin guys hindi naman ma-appreciate to dahil mukhang gimmick lang po siya sa unang tingin. Pero pag nagamit nyo na po itong back display natin, doon nyo po makikita na meron din talaga siyang malaking silbi. At sigurado magagamit din po natin. Pinaka-basic na nga po natin dito guys, pwede po tayo mag-selfie. Gamit nga po yung back camera niya. Lalo pa guys, kung gagamitin nyo nga po siya pang shoot ng video, makikita nyo po yung sarili nyo dito sa may likod. Dito nga po sa maliit na display natin para hindi po tayo mawala sa may center ng mismong video natin guys. Kaysa gumamit nga po tayo guys ang front camera nga po pagka nagbibideo tayo, syempre guys mas maganda kung yung back camera po ang gamitin natin pang video. Dito nga po pagka magre-recording tayo. Then kung sakali magsa-sound trip din po tayo, meron din po siyang player dito guys ng Spotify para kahit nakataob po yung smartphone natin, maililipat pa rin natin guys. Syempre marami rin po siya mga customization dito sa may back display nga po natin. Depende po sa design or display na makikita nga po natin dyan. Sana guys, bigyan pa tayo ng ibang mga software features nga po ni Xiaomi dito sa may back display niya sa mga susunod na update pa. Wala guys, nagsisimula pa lang yung review natin. Pero yung features po yan ni Xiaomi, talaga napakaganda na. Overall po guys, even po sa may build quality natin, flagship po talaga ang smartphone na to. Naka-Dragon Shield protection po siya sa may display with aluminum frame. Naka-glass back din po yan at IP68 and water and dust resistant. Siyempre, asahan nyo na po kung sa may secondary pa lang po na display niya, sobrang ganda na. How much more po sa may primary display natin. Naka 6.3 inches po siya with LTPO AMOLED display. Naka 1/23 sa refresh rate din. HDR BBID, HDR10 Plus, 3500 nits sa peak brightness, at 2K po na resolution. Grabe yan guys, para po sa sobrang liit na display, masyado po maganda yan. Sigurado guys, pagka po nakahawak kayo ng ganitong klase ng smartphone or makakita po kayo, sigurado magugulat po kayo kung gaano kaganda niya at kung gaano nga po siyang ka-premium. Dito po sa may camera niya, kailangan pa bang ipaliwanag to? Sigurado naman guys, more than enough na po sa atin ng ganitong klase ng camera. To the point guys na kahit tayo mismo hindi na natin masusulit yung full potential nga po ng camera niya. Lalo kung hindi naman tayo mahilig gumamit ng camera. Ito yung klase ng camera guys na hindi ka nakakaba sa kahit anong light condition. Dahil sigurado maganda pa rin po yung magiging output nga po ng pipicturean natin. Kahit anong light condition pa yan. Maybe siguro guys sa mga gusto po ng literal na camera phone, baka makulangan po kayo sa kanya. Dahil kung compact camera po naman po ang hinahanap natin, nandyan din po guys, ang Vivo X300. 6.3 inches din po siya. Maganda rin po yung kanyang camera at maganda po yung overall na specs niya. Pero guys, wala po siyang secondary display na nandito nga po kay Xiaomi. Dito po sa may video quality natin, meron po siyang up to 8K 30fps sa video. Tapos meron din po siyang 4K 120. Dito nga po sa may back camera natin. At yan guys yung sample natin guys. Sa may 4K 60fps lang.
Dahil masyado na pong overkill guys yung 120. Lalo naman guys yung 8K 30fps. Para sa akin guys, tamang-tama na pong 4K 60fps pang video. Sa front camera guys, meron din po siyang available ng 4K 60fps. Kaya talagang kung casual use ka lang, guys yung ganitong klase ng camera, masyadong enough na. Sobra-sobra pa guys para sa akin. Meron po siyang 4 guys na 50 megapixel na camera dito. Isang 50 megapixel po na main Leica camera with 50 megapixel po na periscope telephoto lens, 50 megapixel na ultra-wide, at 50 megapixel po na front selfie camera. Grabe yan guys, masyadong mataas yan. Guys, sa ganyan pong klase ng camera setup, siguradong more than enough na po yan para sa atin. Lalo kung hindi ka naman mahilig mag-camera. Ito pa malupit, hindi nyo ba alam guys na para ka na din bumili ng PS2, ng PS5, or ng Nintendo Switch, saka ng Steam Deck guys. Pagka po bumili kayo ng smartphone na meron nga pong Snapdragon 8 Elite Gen 5 na processor. Bukod nga po sa mga mobile games na nasa Play Store, binasic na lang po nyo guys ang Delta Force. Hindi na po problema yan. I think ang isang problema lang po sa kanya, masyadong maliit nga po ang 6.3 inches para maglaro nga po ng ganitong klase ng games. Ang pinakamaganda rito guys is i-connect lang po natin siya sa portable nga po na monitor. Eto guys, sigurado mas ma-appreciate nyo yung napakalakas na performance nga po niya at yung napakagandang gameplay natin pagka po nasa malaking display na tayo. Ang problema lang po sa may Delta Force mismo, hindi po siya pwedeng lagyan nga po ng controller dahil hindi po siya supported. Pero kung maglalaro ka ng games case na supported nga po ng controller, grabe to guys, para ka na naka PS5. Siguro lagyan na lang po natin ng fan cooler yung mismong smartphone natin para mas maging stable nga po yung performance niya. Dahil sigurado mag-iinit pa rin po yung smartphone natin dahil medyo maliit nga lang po yung body niya. Lalo kung medyo matagal nga po tayo maglalaro sa kanya at pagka po high graphics games na yung mga nilalaro natin. Tapos nakasagad pa. Guys, kulang po ang game sa Play Store para masulit po natin yung ganyang kalakas nga po na processor. Dahil sigurado guys, kahit 5 years na po sa inyong smartphone na to, sigurado mabilis pa rin gamitin. Alam nyo na lang po guys, ang kulang nga po sa mga Xiaomi na mga smartphone, kasama rin po ni Poco. Guys, kulang po sila ng bypass mode. Dahil yan po ang unang masisira sa smartphone natin. Itong battery niya, kung lagi po siya nakasaksak sa monitor or nakasaksak nga po siya sa charger dahil malolobat nga po siya agad kung sakaling ganyang setup ang gagawin natin. Pero kung naka-bypass mode tayo, medyo safe guys yung battery ng smartphone natin. Guys, kayo po ang magsasawa maglaro dito sa ganitong klase ng smartphone. Isipin mo kailan lang guys kailangan mo pa ng console or ng PS2 para po makapaglaro ng mga PS2 games. Pero ngayon nga po guys is basic na po yan dito sa napaka-cute lang na smartphone natin. Wala kang computer sa bahay, walang problema yan. Mag-download ka lang ng GameHub. Pwede ka na makapaglaro ng mga paborito mo mga PC games. Isipin mo guys, bumili ka ng Steam Deck para makapaglaro nga po ng mga PC games. Tapos ngayon magugulat ka. Pwede mo rin pala malaro yung mga PC games na gusto mo kahit wala kang Steam Deck, kahit smartphone lang ang gamit natin. Pero syempre guys, iba pa rin po ang Steam Deck dahil mas naka-optimize nga po siya na makapaglaro po tayo ng mga PC games. Pero guys, ang ibig ko lang po sabihin, malaki po talaga ang potential ng mga smartphone ngayon para nga po makapaglaro ng mga emulator nga po ngayon. Kumbaga guys, nandito na po tayo sa point na yung dating imposible po mangyari, ngayon po guys, nagiging posible na. Dahil sobrang overkill na nga po ng mga smartphone ngayon. Tapos ikaw bibili ka ng smartphone na halagang 30,000, halagang 50,000. Yung ibang smartphone guys, umaabot pa ng kulang 100,000. Pero ang gagawin mo lang, pang Facebook mo lang at pang TikTok mo lang. Pero syempre guys, wala naman akong problema dyan. Still, pera nyo po yung pinambili nyo dyan. Ang point ko lang po, kumbaga guys, sasayang po yung dahilan kung bakit po mahal yung isang smartphone. Kung ang gagawin lang po natin, pang Facebook lang at pang TikTok lang. Dahil yung smartphone po na halagang 10,000 at yung halagang 50,000, hindi nyo po guys makikita yung malaking difference sila kung bakit po ito mahal at kung bakit po ito mura. Kung ang gagawin lang po natin, pang Facebook lang at pang TikTok lang. Pero syempre guys, ang gagawa lang po ng ganyan is yung mga may pera guys, yung mga mayayaman. Yung bibili po ng mahal na smartphone, pero pang Facebook lang. Pero sigurado guys, marami po nanonood sa atin, bibili po ng ganyang klase ng smartphone para sulitin po talaga yung pinaka-full potential po na kayang ibigay ng ganyang klase ng smartphone. Guys, sulitin ko. Sobrang overkill na po ng maraming mga smartphone ngayon. To the point na mahirap na po magkamali sa mga pipili nating mga bagong smartphone. Lalo kung nasa higit 30k nga po yung presyo ng smartphone na bibili natin,
Kahit nga po halagang 20k, masyadong maganda na. Kaya para po sa akin guys, si Xiaomi 17 Pro po, ang pinaka-paborito ko pong smartphone sa mga compact flagship po ng mga smartphone ngayon. At sana lang talaga guys, maglabasin po sila ng 6.3 inches sa mga mid-range po ng mga smartphone. Dahil guys, talaga sa mga flagship na lang po tayo makakakuha ng ganitong klase ng mga display ngayon. At yun lang po guys. Thanks for watching.